Mga kwentong pambata. Si Bobino. Noong unang panahon, mayroong isang batang lalaking napakatalino. Pero gusto pa niyang matuto ng maraming bagay. Ang pangalan niya ay Bobino. Matanong at mausisa itong si Bobino. Pero hindi naman ito kayang sagutin lahat ng kanyang ama. Kaya naghanap ang kanyang ama ng isang dalubhasang guro at ipinasama rito si Bobino. Tinuruan siya nito ng iba't ibang klase ng sining. Umabot ng 12 taon ang pag-aaral ni Bobino. Nang magbinata siya, natutunan niya ang lahat ng bagay na pwedeng ituro ng kanyang guro. Matapos noon, bumalik siya sa kanyang ama. Mahal kong anak, ang tagal ko rin naghintay sa pagbabalik mo. Ikwento mo naman, anong mga natutunan mo doon? Sige po. Ano ba naman itong mga ibong to? Naku, may bagyong darating. Tayo na, ama. Maghanap tayo ng masisilungan. May kuweba pong malapit dito. Wala namang papalapit na bagyo Maliwalas ang langit. Ama, kabisado po ng mga ibon at iba pang mga hayop ang mundo natin kaysa sa atin. Ano ka mo? Kita niyo na? Paano mo nalaman? Sa mga maya po. Sinabihan nila ako. Ipinakita rin nila sa akin ang daan papunta dito. At paano naman naging posible yun, ha? Alam ko na po ang lingwahe ng lahat ng mga ibon at hayop, ama. Itinuro sa akin ng guru ko. Ha? Itinuro sa'yo ng guru mo kung paano maging salamangkero? Hindi naman po sa ganun. Ilang taon at perang ginugol ko. Tapos lingwahe lang pala ng mga hayop ang matututunan mo? Ito ba ang sasabihin ko sa mga kaibigan at kamag-anak natin? Anong inaasahan mo? Pupunta ang mga tao sa'yo at tatanungin ka kung anong sinasabi ng mga aso nila? Pero ama, Mga tao ang nagpapatakbo ng negosyo ko, hindi hayop. Anong mangyayari sa atin ngayon? Hindi ko ito matatanggap. Lumayas ka at bumalik ka na lang sa akin kapag may natutunan ka ng kapakipakinabang. Layas! At umalis nga si Bobino. Gustuhin man ni Bobino na sabihin sa kanyang ama na ang lahat ng kaalaman sa mundong ito ay nakapaloob sa karunungan ng kalikasan at mga nilalang nito. Pero hindi ito nangyari. Kaya naglakbay siya. Kapag napapagod si Bobino, tatanungin niya ang ahas o ibon kung saan mayroong malapit na kuweba at ihahatid siya ng mga ito roon. Kapag gutom naman siya, tatanungin niya kung saan makakahanap ng pagkain at tubig at ituturo nila ito sa kanya. Kinakausap niya ang mga ito at nakikipagtawanan. Masaya siya habang naroon siya sa gubat. Isang araw, may namataan siyang isang tribo. Bakit ba siya tumatahol? Tumahimik ka nga! Itali mo yan para makalis ako. sandali! Anong gusto mong sabihin? Gusto niyang sabihin na may grupo ng mga magnanakaw na sasalakay sa tribo mamayang madaling araw. May 4 na lalaki sa grupo na manggagaling mula sa Timog Kanluran. Paano mo ito naintindihan? Dahil nakakaintindi po ako ng lingwahe ng iba't ibang hayop. May matalas silang pakiramdam sa paligid, mas matalas pa kaysa sa ating mga tao. Nakakausap nila ang hangin at maging kalangitan. Hindi pa sila nagkakamali. Kung ganun, makinig tayo para makagawa ng susunod na hakbang. Noong gabing yun, nagtago ang magkakatribo sa likod ng mga puno at sako ng trigo. Inabangan nila roon ang mga magnanakaw. Nagkatotoo nga ang babala ng aso. 4 na lalaki mula sa Timog Kanluran ang dumating. Pero nakapaghanda ang buong tribo na labanan ng mga ito. Agad na nagsitakbuhan ng mga magnanakaw sa takot. Nailigtas naman ang buong tribo at ang mga kagamitan nila. Maraming salamat, Ginoong Bobino. Iniligtas mo ang aming... Hindi po ako. Ang mga hayop po ang nagligtas sa inyong tribo. Pero dahil sa iyo, Ginoo, nalaman namin na may malawak na karunungan taglay ang mga hayop. Pakiusap, huwag ka muna umalis. Kailangan kong ituloy ang paglalakbay ko sa gubat. Pero bibisita pa rin po ako. Naglakbay ngang muli si Bobino sa kagubatan at inabot siya ng ilang linggo.
Isang araw, nakarinig siya ng malalakas na tunog ng mga palaka. Noon lang niya narinig ang ganoon kalakas na tunog. Lumapit siya at nakita niyang nakaupo ang mga palaka sa lotus na tila naglalaro at sinasalo ang maliit na bote. Nakita siya ng mga palaka, binigyan siya nito ng prutas at maning makakain at itinuro kung saan siya pwedeng magpahinga. Nang sumunod na araw, muling naglakbay si Bobino. Nakarating siya sa isang maliit na baryo. Nakarinig siya ng mga iyak at hagulgol sa isa sa mga bahay. Kaya pinuntahan niya ito. Ano na po mangyayari sa anak ko, Ginang? Huwag kang mawalan ng pag-asa, Iha. May milagro pang pwedeng mangyari. Mawalang gana na ho. Pwede pong malaman ko anong problema? Tinamaan ng malubhang sakit ang kanilang anak na babae. Bumili sila ng gamot doon sa kabilang bayan. Pero nalaglag ito ng kanilang katulong habang pabalik dito. Ngayon, wala ng oras maghanap ng gamot para maligtas ang kanilang anak. Alam ko kung saan banda sa kagubatan nalaglag ang bote ng gamot. Magpadala kayo agad ng utusan. O mas maganda kung dalhan niyo ako ng kabayo. Paano mo nalaman kung saan nalaglag yun? Ginoo, ipapaliwanag ko po sa inyo pagbalik ko. Kailangan ko po ng kabayo. Sige, magpapadala ako. Sumakay si Bobino sa kabayo at binalikan ng mga palakang nakita niya. Mga palaka, nakita ko ng may-ari ng boteng yan. Pwede ko na bang kunin yan? Salamat. Nakuha ni Bobino ang gamot at ibinigay sa magulang ng batang may sakit. Nang malapatan ng lunas, bumuti na ang lagay ng bata at siguradong gagaling na siya mula sa sakit. Nagdiwang ang pamilya, maging ang buong baryo nila. Maraming salamat. Niligtas mo ang buhay ng anak ko. Hindi po ako. Ang mga hayop sa kagubatan ang sumagip sa anak nyo. Pero kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman na may malawak palang karunungan ng mga hayop. Pakiusap, huwag ka munang umalis. Babalik na po ako sa paglalakbay. Pero bibisitahin ko po kayo. Kaya naglakbay muli sa kagubatan si Bobino ng ilan pang linggo. Isang araw, may nasalubong siyang dalawang lalaki. Umupo siya kasama ng mga ito at kumain. Nang biglang lumapit ang isang lawin at kinausap si Bobino. Sabi ng lawin, sa isang bayan, sa labas lang ng gubat na to, may gaganaping halalan para sa susunod nilang gobernador. Bukas, pagsapit ng alauna ng hapon, pipili ang kaniyang kaibigan na Agila ng susunod na gobernador at posible raw na isa sa atin ang maihahalal. Isang agila? Kakaiba yan ah. At paano mo nalaman? Huwag ka na magtaka, kaibigan. Totoo to. Alam ko dahil nakakaintindi ako ng lingwahe ng mga iba't ibang hayop. Alam niyo bang mas matalas ang pakiramdam nila at mas matalas pa sa atin? Nauunawaan nila ang hangin at maging ang kalangitan. Hindi pa sila pumapalya. Aba kung ganun, pumunta na agad tayo sa bayan, kaibigan. Kayong dalawa na lang muna. Sasamahan ko na lang kayo mamaya. Lalo't pagod at inaantok na ako. Gusto ko na magpahinga eh. Sige kaibigan, magkita na lang tayo. Una nang nagtungo ang dalawang lalaki sa bayan kung saan nagtipon-tipon ang madla na gustong malaman kung sinong susunod na gobernador. Pagpatak ng alauna, lumipad ang agila mula sa dinapuan nitong puno. Mataas ang kanyang paglipad paikot-ikot sa mga taong nanunood sa kanya. Hinahanap ang susunod na gobernador nang biglang. Bumulusok ito sa tarangkahan hanggang sa dumapo ito sa lalaking nakatayo roon. At ang lalaking yon ay si Bobino. Nagulat si Bobino nang makita niya ang taong nasa harapan niya. Ito ang kanyang maestro. At nakapili na nga ang Agila. Si Bobino na ang bagong gobernador ng bayang ito dahil nauunawaan niya at may paggalang siya sa mga nilalang ng gubat. Mamumuno siyang puno ng karunungan at pagmamahal. Sakay ng kalesang gawa sa ginto, dala ni Bobino ang karangalang natanggap. Hinati nito si Bobino sa mansyon ng gobernador. Ipinatawag ni Bobino ang kanyang ama at sa wakas, naintindihan na rin ito na may malawak na karunungan at katalinuhang taglay ang mga hayop na matalas pa kaysa sa mga tao. Nakikipag-usap ang mga ito sa hangin, maging sa kalangitan, at hindi nagkakamali ang mga ito.
Tulad ng sinabi ng maestro ni Bobino na dahil sa respeto at malawak na pangunawa sa mga hayop, matalino niyang mapamumunuan ang kanyang bayan hanggang sa nabubuhay siya.